Si Ryan, 19 na taong gulang. May pangarap na maging isang tunay na artista. Hindi ito basta-bastang pangarap lang. Mula pa nung senior high siya ay buhay na niya ang pagsampa sa entablado. Sa bawat contest, sa bawat auditions, lagit lagi ay naroon ang ngiti niya at kumpiyansang paramang siya ang bida sa sarili niyang pelikula. May kakaibang karisma si Ryan. Ang matangos niyang ilong, maamong muka, at tindig na halatang may dugong banyaga ay agad nakakahatak ng pansin. Kamukha mo si Enrique, madalas sabihin ng mga kapitbahay. Pero sa kabila ng mga papuri, alam niyang hindi lang sa itsura umiikot ang labanan sa mundo ng showbiz. May mga kwentong deserve pakinggan. Kung bago ka pa lang dito sa Celeb Central, mag-subscribe ka na at samahan kaming buhayin ang mga kwentong puno ng damdamin at pag-ibig. Dahil baka ang maririnig mong kwento ngayon ay kwento mo na rin. Madalas siyang magka-place. Minsan first runner-up, minsan champion. Pero bawat premyo, pinahalagahan niya. Ang mga cash prize, ginagamit niya pambili ng wardrobe para sa susunod na audition. Ang matitira, tinatabi niya para may pamasahe siya papunta sa mga studios na kailangan niyang putrahan. Hindi siya umaasa sa ina para sa pangarap niyang ito dahil alam niyang sapat na ang sakripisyo nito para sa kanya. Si Myrna, ang kanyang ina, ay isang ahente ng mga bahay. Sa mga panahong may magandang komisyon ay sunod sa layaw ang mga kailangan ni Ryan. Pero sa mga panahong matumal ang benta, saktong naibibigay naman lahat ng pangunahing pangangailangan nito. Nakakapag-enroll sa magandang eskwela, nakatira sa maayos na bahay, at nakakain ng sapat at may sustansya. Hindi sila mahirap, pero hindi rin marangya. At kahit ganoon ay hindi kailanman nagreklamo si Ryan. Sakto lang ang pamumuhay nila, at ang kanilang buhay ay umiikot sa pagmamahalan ng mag-ina. Ngunit sa likod ng bawat tawa ni Ryan, may lungkot na matagal nang nakatago. Hindi niya kailanman nakilala ang kanyang ama, isang Amerikanong umalis bago pa siya isinilang. Tanging lumang larawan ang naiwan, kupas na ang kulay, pero malinaw pa rin ang ngiti ng lalaking iyon. Minsan, nakatitig lang si Ryan sa litrato. Iniisip kung nasa na kaya ito. Kung buhay pa ba? O kung naaalala man siya nito. Baka sakaling makita niya ako pag nag-artista ako, madalas niyang bulong sa sarili. Hindi para humingi ng pera at hindi para ipagyabang ang naging tagumpay niya. Gusto niya lang maramdaman na kahit minsan ay may ama siyang titingin sa kanya at magsasabing, proud ako sa anak ko. Sa harap ng camera ay laging handa si Ryan. Pero sa likod ng mga ilaw, sa pagitan ng mga eksenang ibinibigay sa kanya, may isang binatang patuloy na naghahanap. Hindi lang ng pangalan sa industriya, kundi ng piraso ng sarili niyang pagkatao na matagal ng kulang. Si Ton, 19 na tagulang din, ay galing sa pamilyang hindi kailanman nagkulang sa anumang bagay. Pera, pagmamahal, o oportunidad. Ang pamilya nila ay may-ari ng ilang resort sa Batangas at Palawan. Kaya mula pagkabata, sanay na si Ton sa marangyang buhay. Pero higit doon, sanay siya sa pagtupad ng mga pangarap. Ng iba nga lang. Ang ina niyang si Carol ay dating commercial model nung kabataan nito. At may isang pangarap ito para sa anak. Mag-artista ka anak, sayang ang itsura mo. At mula noon, iyon na ang naging direksyon ng buhay ni Ton. Tuwing bakasyon at habang ang iba ay naglalaro o nagpapahinga, si Ton ay lagi may mga schedule. Taekwondo lessons tuwing umaga, may piano at guitar lessons hapon, singing lessons sa gabi. Kapag summer ay sinasabak siya sa mga swimming at dance workshops. At syempre, hindi mawawala ang acting workshop, ang paborito ni Carol. Sa una, parang laro-laro lang ito para kay Ton. Bata pa kasi siya noon. At ang alam niya, gusto niyang mapasaya si Mama. Pero habang tumatanda siya, nagsisimulang magbago ang pakiramdam niya. Sa tuwing haharap siya sa salamin,
Sinusubukan niyang kabisiduhin ang mga linya ng script at napapaisip siya. Gusto ko rin ba talaga ito? Ngunit sa bawat sandaling nagdadalawang isip siya, laging nariyan si Carol, nakangiti at puno ng pag-asa. Ang galing mo anak, konti na lang sisikat ka na. At sa bawat papuring yun, nararamdaman nito ng init ng pagmamahal. Hindi niya kayang biguin ng ina niya. Kaya ginusto niya na rin ito. Sa mga workshop na sinalihan niya ay mabilis siyang natututo. Marunong na siyang magpigil ng emosyon sa harap ng kamera. Magpakawala ng tawa kahit walang saya. At umiyak kahit walang dahilan. Sa mata ng iba, si Ton ay perpektong halimbawa ng born for the spotlight. Ngunit sa loob niya, may kakaibang puwang. Isang katahimikan na hindi kayang punuan ng palakpak, training o mga papuri. Marami ang humahanga sa kanya. Ngunit madalas, pakiramdam niya ay siya lang mag-isa sa gitna ng liwanag ng entablado. Kaya't nung dumating ang pagkakataon na sumali siya sa isang malaking talent audition sa Maynila at isa itong proyekto kung saan ang bagong artista ay pipiliin para sa isang teleserye, hindi siya nagdalawang isip. Hindi lang dahil gusto niya itong makamit, kundi dahil gusto niyang malaman kung kaya ba niyang magningning sa sarili niyang dahilan at kakayanan. At doon sa audition na yun, unang magtatagpo ang mga mata ni Ton at Ryan. Dalawang taong parehong may pangarap. Dalawang pusong parehong hinahabol ang sarili nilang niliwanag. Maalinsangan ang madaling araw. Habang tahimik pa ang buong barangay ay gising na si Ryan. Maingat niyang isira ang pintuan ng kanilang apartment at sumulyap muna sa kanyang ina. Ma, alis na po ako. Baka abutan ako ng mahabang pila sa mall. Tiningnan siya ni Mirna habang nag-aayos ng mesa. May pamasahe ka ba anak? Tsaka pambaon? Ngumiti si Ryan sabay kindat. Meron pa po ma. Huwag po kayo maglala. Pag nakapasa ako dito, lilibre kita sa labas. Tumawa si Mirna sabay yakap. O sige, mag-ingat ka sa biyahe anak. Good luck ha. Tumango si Ryan at tuluyang umalis dala ang baong pag-asa. Sa kabilang dako ng lungsod ay ibang klase ang umaga ni Ton. Pagmulat ng mata ay naroon na agad si Carol, ang kanyang ina. Anak, nakahanda na yung damit mo ha. Huwag mo nang suotin yung simpleng shirt mo at baka mapagkamalan kang PA. Ngumiti si Ton habang tinatapos ang almusal na hinain ni Aling Rosa, ang kanilang kasambahay. Ma, okay lang kahit maglakad ako papunta ron. Malapit lang naman yung mall dito sa kondo. Ngunit hindi umiling si Carol. Hindi anak, ipapahatid kita kay Mang Danny. Ayokong mapagpawisan ka bago pa mag-audition, sayang ang forma mo. Kaya kahit walking distance lang ang venue sa isang kodo nila Ton ay umalis si Ton sakay ng kanilang SUV. Malinis, presko at mabango. Number 1089. Ito ang hawak ni Ryan. Mahaba-haba pa ang pila kahit maaga itong umalis. Mainit, maingay, at puro kaba ang paligid. Nasa gitna siya ng mga kapwa nangangarap. Ilan sa kanila may baon pang script, habang ang iba na may nagpa-practice ng smile sa cellphone camera. Sa haba ng pila ay nakakilala na rin niya ang mga nakakasabay niya. Nagpapalitan sila ng pag-upo sa pila, naghahalinhinan bumili ng tubig, at nagtatawanan sa gitna ng pagod. Samantala, si Ton ay nasa mas malayo pa, number 2867. Pero hindi siya kasing pagod. May dala siyang camping chair, may bottled water, at may driver pa na lumalapit paminsan-minsan para alokin siyang kumain. Sir Ton, gusto niyo bang mag-mall muna? Ako nang bahala sa pila. Ngumiti si Ton. Hindi na Kuya Danny, gusto kong maranasan to. Kasama to sa laban. Mag-aalas 8 na ng gabi. Mahigit 15 oras na ang lumipas. Pagod na pagod si Ryan pero hindi pa rin umaalis ang ngiti niya. 3 round ng audition ang dinaanan niya. Acting, personality interview, at on-cam test. Pagkatapos na lahat ay sinabi ng staff,
Congratulations, Ryan. Maghintay ka na lang ng tawag kung mapipili ka for the next round. Kahit pagod ay napalitan niyo ng saya. Habang naglalakad pa uwi, tinanaw niya ang billboard sa may kanto. Isang mukha ng sikat na artista. Balang araw, bulong niya sa sarili. Sa kabilang banda, natapos din si Ton. Halos matagal ito, actor ni Ryan. Nakaabot din siya ng 3 pagsusuri. Pag uwi niya sa kondo, ay sinalubong siya ng ina. Anak, kamusta? Ngumiti siya. Okay naman, ma. Sabi nila, maghihintay daw ng tawag. Sana makuha ko. Ngumiti si Carol at puno ng kumpiyansa. Makukuha ka, anak. Sino bang hindi kukuha sa'yo? 4 na buwan ang lumipas. Tahimik ang mga araw ni Ryan hanggang isang umaga ay nag-vibrate ang cellphone niya. Congratulations! You've been selected as one of the contestants for StarQuest, The Next Phases. Napatigil siya, napangiti. Agad niyang tinungo ang nanay at niyakap si Mirna na halos maluha sa tuwa. Anak, totoo ba to? Totoo na, nakapasok ako. Pagdating sa estasyon, dala niyang iisang layunin. Ipakita niya na kaya niyang makipagsabayan. Pagbaba niya sa taxi, agad siyang pumunta sa guardhouse para mag-log in. Habang nagsusulat ng pangalan, napansin niya ang mga dumarating. Mga nakasakay sa magagarang sasakyan, may alalay, may makeup artist, at may iba pang stylist na kasama. Saglit siyang napatigil. Tumingin siya sa suot niya na napakasimple lang. Ngunit huminga siya ng malalim at nagpatuloy. Sa loob ng studio ay 12 pares ng lalaki at babae ang magkakalaban. Masaya ang atmosphere. Magiliw. Puno ng excitement. Nakipagkamay siya sa ilang contestant. Isa sa mga unang lumapit ay si Frank, 18 years old. Magaling kumanta at galing sa exclusive boys school. Pare, Ryan, di ba? Ako si Frank. Ang galing mo kanina sa on-cam test, ah. Ngumiti si Ryan. Salamat bro, galing mo rin. At doon nagsimula ang pagkakaibigan nila. Habang nagkakwentuhan, napansin ni Ryan ang isa pang grupo. Maingay, masigla, halatang magkakakilala na. At doon naroroon si Ton. Nang mapansin nito ang tawanan nila Ryan at Frank, lumapit ito, dala ang natural niyang friendliness. Uy, hello Ton. Sayaw ang 40 ko, sabay ngiti. Kumiti si Ryan. Pareho tayo, marunong din ako sumayaw. Sa unang pagkakataon, nagtagpo ang dalawang mundong magkaiba. Ang sobrang yaman na si Ton at isang simpleng mamamayan lang na umaasa sa sariling sipag para makapag-audition. Ngunit sa pagitan ng mga ngiti at kwentuhan ay may kakaibang koneksyon agad silang naramdaman. Natapos ang mahabang araw ng briefing. Ipinahayag ng mga staff ang mga mahigpit na alituntunin. Alam ko nakarelate ka sa mga kwento dito. Baka naman pwedeng magpalamig sa'yo. Oo, ikaw. Sino pa ba eh? Dadalawa lang naman tayo dito. Pa-isang click naman ng subscribe button para una kang makakinig ng mga kwento namin. At syempre, kung nagustuhan mo, palike na rin. Salamat! Bawal maglabas ng footage, bawal magsiwalat ng detalye, at higit sa lahat, bawal masangkot sa iskandalo habang nasa programa. Habang nag-aayos na ng gamit ay lumapit si Frank kay Ryan. Bro, sabay ka na sa akin pag-uwi ah. May kotse si mama sa labas para di ka na mag-taxi. Ngumiti si Ryan. Medyo nag-aalangan. Sigurado ka? Oo naman bro. Best friends na tayo, di ba? Nagkatawanan sila. At bago maghiwalay ay nagpilitan ng mga contact numbers. Habang papalabas si Ryan ng studio ay hindi niya maiwasang lingunin si Ton. Nakangiti. Kausap ang isa sa mga crew.
Hindi niya alam kung bakit pero may kung anong init na dumadaloy sa dibdib niya. At sa gabing yun, habang pauwi ay nakatanaw siya sa ilaw ng syudad. Hindi lang dala ang pag-asa ng isang bagong simula, kung hindi ang hindi may paliwanag na pakiramdam na may makikilala siyang magbabago ng direksyon ng kanyang buhay. Masaya ang puso ni Ryan nang umuwi siya matapos ang unang araw ng briefing. Sa wakas, may bagong yugto na naman sa pangarap niyang matagal niyang tinatakbuhan. Ngunit, higit pa sa excitement ng patimpalak ay masayang-masaya siya dahil naramdaman niyang hindi siya mag-isa. Si Frank, sa unang pagkakataon, ay parang naging kapatid niya. Masayahin, palabiro, at laging nakakasama sa bawat biro at kwentuhan. Sa matagal na panahon, ngayon lang ulit naramdaman ni Ryan ng may taong tunay na interesado sa kanya. Hindi lang bilang kaklase o karibal, kundi bilang kaibigan. Sa kabilang banda, pag uwi naman ito ay agad niyang binuksan ng phone. May mga notification sa group chat na bagong gawa para sa mga contenders. StarQuest Batch 1. Iyon ang pangalan ng GC. Binuksan niya ito. At agad sumalubong ang daan-daang mensahe. Puro memes, kulitan, at kwentuhan ng mga kasamahan niya. May mga nag-send ng mga behind the scenes na litrato, mga selfie, mga candid moments habang naghihintay, at mga group shots sa studio. Napangiti si Ton habang tinitingnan ng mga litrato. Sa kabila ng mga ngiti nila, may kung anong lungkot na nararamdaman siya sa sarili. Noon pa man kasi ay bihira siyang magkaroon ng ganitong barkadahan. Lumaki siyang abala sa academics, sa lessons, trainings, at mga workshops. Ngayon lang ulit niya naramdaman yung saya ng simpleng tawanan, yung walang pretensyon, walang pressure. Mabilis na gumulong ang mga araw. Nagsimula na ang taping ng reality show. Tuwing linggo ay may mga challenges, rehearsals, at interviews. Minsan ay hati-hati sila sa grupo depende sa performance team. Kaya't nagkaroon sila ng pagkakataong makilala pa ang iba't ibang contenders na kasama niya. Sa dressing room, madalas magkakasama si Frank, si Ryan at si Ton. At habang abala sa paghahanda, napansin nito ng ilang bagay. Halos paulit-ulit lang ang mga damit ni Ryan. Iisang jacket, 2 pares ng pantalon, at 2 pares ng sapatos na medyo may kalumaan na. Hindi iyon tanong ng panghusga kundi pag-aalala. Ryan, sabi ni Ton habang nag-aayos ng hair gel. Ilang set lang ba ang dala mo? Ngumiti lang si Ryan at bahagyang nailang. Konti lang. Hindi kasi ako ganun ka-privilege kagaya nyo. Pero ayos lang to. Nakakaraos naman. Tahimik sandali si Ton pero bago pa siya makasagot ay sumabat si Frank na biglang ngumiti. Ano bang size ng paa mo, bro? Tanong niya kay Ryan. 10, sagot ni Ryan. Sakto, pares tayo, sabi ni Frank na may ngiti. Dadagdagan ko yung mga sapatos na dadahilin ko next taping para hiraman tayo ha. Natuwa si Ryan at halatang na-touch. Salamat bro, bait mo. Ngumiti naman si Ton. Hindi rin naman pwedeng wala akong ambag. Marami pa akong damit sa bahay na halos hindi ko nasusuot. Sama ka mamaya pagkatapos ng show para makapili ka rin. Medyo nagulat si Ryan. Ha? Sigurado ka ba? Oo naman, sagot ni Ton. Casual pero may bahid ng sinseridad. Mas okay yun kaysa nakatambak lang sa closet ko. Sumabat si Frank sabay tawa. Uy, teka. Hindi pwedeng hindi ako kasama ha. Best friend ako ni Ryan at syempre dapat alam ko kung anong mga sapatos ang dadalhin ko base sa mga damit na ipapahiram mo, Ton. At nagtawanan silang tatlo. Gusto mo lang maglakwatsa eh, biro ni Ryan. Pwede rin naman, sagot ni Ton, sabay kindat. Hindi pa rin ako nakakapag-imbita ng kaibigan sa bahay eh. Sige, papahanda ako ng pagkain. G tayo mamaya ha, dugtong pa nito. Habang nagpapatuloy ang taping ay napansin ni Ryan ang iba ang tingin ni Ton sa kanya. Hindi tulad na iba na puro kompetisyon lamang nasa isip, si Ton ay laging kalmado, laging handang tumulong, at may mga tingin na tila higit pa sa simpleng pinagkakaibigan.
Ngunit hindi pa iyon ang iniisip ng malalim. Sa ngayon, sapat na ang nararamdaman niyang saya. Ang magkaroon ng dalawang taong nakakaintindi sa kanya at unti-unting lumalawak na mundo sa likod ng kamera. Nang gabing yun ay tumulak sina Ryan, Frank at Ton papunta sa bahay ng pamilya ni Ton. Hindi na ito sa kondo kundi sa totoong bahay nila. Sa van pa lang, halata ang closest ng tatlo. Si Frank, laging may pa-joke. Si Ryan, abot hanggang tenga ang ngiti. At si Ton, natutuwa lang habang minamaneho ang grupo papunta sa tahanan nila. Pagdating nila sa bahay ay hindi napigilang mapapangha ni Ryan. Malaki, moderno, at punong-puno ng ilaw at larawan ng pamilya ni Ton. Halatang galing sa angkang mayaman. Parang ibang mundo para kay Ryan. Grabe, Ton. Parang nasa sa resort ka nakatira, sabi ni Ryan habang nililibot ng tingin ng sala. Ngumiti si Ton at medyo nahihiya. Normal lang to. Luma na nga eh. Napailing si Ryan sabay tawa. Kung ito luma, edi ano pa kaya yung bago? Si Frank naman, chill lang. Sanay na rin kasi siya sa ganung mga lugar. Halos kapareho kasi ang lifestyle ng pamilya nila ang pamilya ni Tom. Pero alam niyang iba ang nararamdaman ni Ryan. Halong paghanga, hiya, at onting kurot ng pangarap. Matapos kumain ay nagtungo sila sa kwarto ni Ton. Maliwanag, maayos, at puno rin ng trophies mula sa mga competitions. Mapasayaw, kanta, acting, swimming, at iba pang sports. Lahat ng larangan na pinasok nito ng kabataan niya ay halos na pagpanalunan niya. Wow! Sabi ni Ryan habang pinagmamasdan ng mga medalya. Seryoso ka pala talaga sa lahat ng to? Ngumiti lang si Ton sabay bukas ng malaking closet. Oh, pili ka na dyan. Lahat yan kasyang-kasya sa'yo tingin ko at magkakatawan lang naman tayo. Huwag ka mahihiya. Habang inaayos ni Ryan at sinasaliksik ang mga damit ay sumimple si Frank. Lumapit kay Ton at pabulong na nagsabi, "Siya tayo." Natawa si Ton. Sabay bulong din, "Sige, sandali lang. Maglalabas ako ng JD Coke." Pagkatapos makapamili ni Ryan ng mga damit ay lumingon siya. Paglingon niya, may nakita na siyang mesa. May yelo, baso, at bote ng Jack Daniels. Napangiti siya. Aba, palihim pa kayo dyan ha. Kala niyo ba tatanggi ako? Praktisado ako sa ganyan. Aba, sabat ni Frank. Naghahamon ka ata. Parang Diyos lang yan sa aming di mayayaman, biro ni Ryan sabay kindat. Ngumiti si Ton. Tama nang yapang, umpisahan na natin to. Napakasaya ng gabing yun. Tawanan, kwentuhan, at palitan ng mga kwento ng buhay. Ang hirap, ang saya, at ang kanika nilang mga pangarap. Habang lumalalim ang gabi ay tila mas lumalalim din ang koneksyon nilang tatlo. Hindi man nila alam kung ano ang mangyayari sa kompetisyon, isa lang ang malinaw. Panalo na sila sa pagkakaibigang nabuo sa gitna ng pressure at camera. Si Frank ang unang bumagsak sa kalasingan. Halos gumulong na ito sa carpet. Tawa lang ng tawa sila Ton at Ryan habang pinapanood siya. Siya pa yung unang nagayaya, siya rin pala yung unang tinamaan, sabi ni Ton. Sabay saboy ng unan sa natutulog na kaibigan sa carpet. Ay, si Frank, sabi ni Ryan habang humahagik-gik. 4:00 na ng madaling araw. Tahimik na ang paligid. Nakaupo pa rin sa kama sina Ryan at Ton. Kapwa lasing pero payapang nakangiti. Hanggang sa sobrang antok ay tuluyan na silang napahiga na magkatabi. Nagising si Frank dahil sa tawag ng kalikasan. May ilang oras na rin kasi itong nakatulog. Pupungas-pungas siyang bumangon mula sa sahig. Binuksan niya ang ilaw at bahagyang napatigil. Sa kama nakita niyang magkadikit sina Ryan at Ton. Si Ton nakadantay ang braso kay Ryan. Habang si Ryan nakapikit pa pero
halatang bahagyang gumagalaw. Nagkatinginan sandali si Ryan at Frank. Tila parehong nahuli sa isang tahimik na sandali. Umiling lang si Frank sabay lakad papuntang banyo. Para bang sinasabing, "Bahala kayo dyan." Kinaumagahan ay nagpaalam na sina Frank at Ryan. Sinabay na ni Frank si Ryan pauwi gamit ang sasakyan ng pamilya nila. Tahimik si Ryan habang nasa loob ng kotse. Hindi dahil lasing pa, kundi dahil may naiwan sa isip niya. Yung mga titig nito bago siya makatulog. Yung lambing ng tawa nito. At ang braso nitong dumadantay sa kanya. Mainit at hindi niya alam kung aksidente lang ba ito o sinasadya. Ngunit ano man yun, alam niyang hindi na niya basta makakalimutan ng alaalang yun. Habang tumatagal ang reality talent search ay isa-isa nang nalalaglag ang mga kalahok. Paunti-unti, nabubuo ang pangalan ng mga natitirang contenders. Kabilang doon ang magkakaibigan na sina Ryan, Ton at Frank. Sa dami ng pinagdaanan nilang tatlo, nagkaroon na sila ng reputasyon bilang the solid trio. May mga fans na silang sumusubaybay, nagpo-post ng mga edit at fancam, at nag-aabang ng bawat galaw nila. At dahil dito, mas naging mahigpit ang mga patakaran ng show. Walang eskandalo, walang maling kilos, walang lalabag sa image na binubuo natin sa inyo. Yan ang paulit-ulit na bilin ng mga staff. Ngunit minsan, hindi lahat ng nararamdaman ay kayang pigilan. Isang hapon, habang naghahanda sila para sa recording ng susunod na episode, naramdaman ni Frank ang gutom. "Guys, baba muna ako. Bibili ako ng pagkain natin." "Go pare, ako nang bahala dito kay Ryan," sagot nito habang inaayos ang mga damit na isusot nila sa stage. Si Ryan, abala rin. Hinahanap kung ano ang babagay sa kanya. "Ang dami mong style, Ton. Para akong nasa butik." Ngumiti si Ton. "Edi pili ka. Alam kong kaya mong dalhin kahit anong isuot mo." Hinainan ni Ton si Ryan ng mga pares ng damit na naaayon sa forma ni Ryan. Dahil na rin sa pagmamadali ay wala nang ali-alintana at harap-harapan ng nagpapalit si Ryan sa harap nito na brief lamang ang suot. Ang nakaupong si Ton sa harap ng nakahubad na si Ryan ay di mapigilang makatitig sa nakaumbok na pagkalalaki ni Ryan. "Kanina ka pa nakatitig dyan ah," sabi ni Ryan. Bahagyang namutla si Ton sa hiya. "Ano bang pinagsasabi mo?" Sabay mura ng pabiro kay Ryan. "Gusto mo bang makakita ng American size?" Biro pa ni Ryan. "Sus, yan lang ba? Yung sa akin niya di magpapatalo eh. Nakakapagpaaray pa to," birong sabi ni Ton. "Patunayan mo nga," pahamon na sabi ni Ryan. At biglang tumayo si Ton. Tinulak pa atras sa pader ng dressing room si Ryan. Ginapos ni Ton ang mga kamay ni Ryan pataas sa pader habang sinunggapan ni Ton ang mga labi ni Ryan. Nagantihan sila ng halik at nagkiskisan ng katawan. Nagyapusan ng kanya-kanyang parte ng katawan ng kapareha. Binuksan ni Ton ang zipper ng kanyang pantalon at lalong idiniin ito sa pagkakabukol ni Ryan. Maya-maya pa ay nagpalitan sila ng pagkakahawak. Hanggang pareho naming narating ang rurok ng sarap. Saktong pagkalabas nila ay pagdating ni Frank dala ang 3 iced coffee at sandwich mula sa coffee shop sa baba. Inilak ito ng pagkain ni Ryan at nagbiro pang wag mag-alala dahil si Ton naman ang magbabayad dito. "Relax, kumain muna tayo bago tayo pagalitan ng coordinator." Ngumiti lang si Ton at Ryan, parehong pilit. Pero habang kumakain, ilang beses pa rin silang nagkakahulihan ng tingin. Mabilis, palihim, at puno ng tanong. Kinagabihan matapos ang taping ay nag-aayos na sila ng gamit. Si Frank, gaya ng nakasanayan, inalok na naman si Ryan na isabay pa uwi. "Bro, sabay na tayo ha." Ngumiti si Ton. "Mauna na kayo, may kailangan pa akong asikasuhin dito." Tumango si Ryan, pero bago siya lumabas ng dressing room ay sandali siyang lumingon. Nagtagpo muli ang mga mata nila ni Ton.
isang titig na may kasamang bigat, init, at hindi maipaliwanag na emosyon. At sa sandaling yun, kahit wala silang sinabi, pareho nilang alam na may binago na sa pagitan nila. Isang lihim na hindi pa nila kayang aminin. Ngunit, pareho nilang gustong maramdaman muli. Pag-uwi ni Ton, agad niyang binuksan ang group chat ng mga contestant. Habang pinagmamasdan niya ang mga larawan, napansin niya ang isang bagay. Halos lahat ng shots, lagi magkatabi sina Ryan at Frank. Lunch breaks, behind the scenes moments, pictorials, workshop snaps, laging silang magkasama. Hindi niya alam kung bakit may kung anong kumurot sa dibdib niya. Hindi naman siya dapat magselos. Pero sana, siya yung katabi ni Ryan sa mga litrato. Sana, siya yung inaakay nito pag uwi sa isip niya. Tahimik na binuksan nito ng conversation nila ni Ryan sa Messenger. Iilang mensahe lang. Mga usapang, anong suot mo bukas? Oh, anong oras tayo call time? Walang personal. Walang lambing. Nag-type siya. Pwede ba tayo mag-usap? Pero binura rin niya. Nag-type tong muli. Galit ka ba sa nangyari kanina? Bago pa man niya masend ay biglang nag-ring ang phone niya. Napahinto si Ton. Si Ryan ang tumatawag. Kinabahan. Naramdaman niyang bumibilis ang tibok ng puso niya. Sinagot ba niya? Hindi. Napatitig lang siya sa screen. Parang hindi alam ang gagawin. Hanggang sa tumigil ang tawag. Huminga siya ng malalim. At siya naman ang tumawag pabalik. Hello? Bakit di ka sumasagot? Boses ni Ryan. Kalmado pero may halong inis. Kasi hindi natapos nito nang sasabihin. Tahimik sa kabilang linya hanggang marinig niya. Nandito ako sa labas ng bahay niyo. Napabalik si Ton sa pagkakahiga. Mabilis na tumakbo palabas at nang buksan ng gate ay naroon nga si Ryan. Nakatayo. Suot ang hoodie at may hawak na helmet. Anong ginagawa mo dito? Gabing-gabi na. Kunwari ka pa? Sagot ni Ryan sabay tingin ng diretso sa mga maniton. Yung kanina, sa dressing room. Ano yun? Nanahimik si Ton. Ano sa tingin mo? Sagot niya. Mahina pero puno ng bigat. Hindi na sumagot si Ryan. Lumapit siya dahan-dahan. Hanggang sa ilang pulgada na lang ang pagitan nila. At bago pa makaiwas si Ton, hinalikan siya ni Ryan. Marahan sa una, may halong pag-aalangan. Hanggang sa naging mas totoo. Mas totoo kaysa sa anumang eksenang napagdaanan nila sa TV. Napaatras si Ton, sabay-sabing. Huwag tayo dito, bulong niya. Tara sa kwarto. Tinungo nila ang kwarto. Pagkasara ng pinto ay sumunggab agad ng halik si Ton kay Ryan. Pumabaliktad ito at pinalibag ni Ryan si Ton sa pinto. Mabagsik na halik ang pinakawalan nito. Maya-maya ay nagtatanggal na sila ng kanilang mga damit. Paghagis nito ng pantalon ay nahagip pa ang lampshade nito at nabasag. Kumatok si Mami Carol sa pinto sabay tanong, "Okay ka lang anak? Anong nangyayari sa'yo dyan?" Tinikom ni Ton ang bibig ni Ryan gamit ang kanyang kamay. Sumagot ito na, "Okay lang ma, may inaayos lang." Matapos nun ay pinakwalan ng kamay sa hingal na si Ryan. Pinadapa ni Ton si Ryan at hinalikan sa batok, pagapang sa leeg, dila-dila ang likuran. Mapunokso nitong dinikit ang labi sa likod ni Ryan at nilaktawan. Hinalikan nito ang likod ng hita, alaklakan, hanggang sinipsip ang paa ni Ryan. Sa pagkakiliti ni Ryan ay di niya mapigil na halos masipa si Ton. Tinulok niya ito pabalik sa kama at nagpalit sila ng pwesto. Nakatihaya si Ton at umupo sa kanyang gitna si Ryan. Halik sa dibdib, pababa sa pusod, hanggang sa singit ni Ton. At tuluyan niyang sinerbisyuhan
ang pagkalalaki ni Ton. Si Ton, hindi na inalintaan ang sakit. Alas 3 na ng madaling araw nang nagbihis si Ryan. Kailangan daw niyang samahan ng mag-ina sa magsimba. Pagkaalis nila, nagpa siya si Ton na ihatid siya. At habang nasa biyahe ay nagbiro si Ryan. O ayan ha, mahatid mo na ako. Huwag ka na magselos kay Frank. Ngumiti si Ton pero may lambing sa tingin. Basta't ako, di ako nagpapatalo. At sa huling sandali, bago bumaba si Ryan, isang mahinang salamat Ton ang binitawan nito. Kasabay ng isa pang titing na parang pangakong hindi pa natatapos ang kwento nila. Lunes ng umaga ng sumunod na linggo. Habang nakabreak sila sa taping, pinatawag ng management ang lahat ng contestants. Pagdating nila sa conference room ay tahimik ang lahat. Nasa unahan ng dalawang opisyal ng programa, seryosong nakatingin sa kanila. Hindi namin gustong pakailaman ng mga personal niyong buhay, sabi ng isa sa mga opisyal. Malamig pero mahinahon ng boses. Pero sana maintindihan niyo na ginugroom namin kayo para maging artista. At sa mundong ito, bawat kilos niyo may matang nakatingin. Nagkatinginan ng mga contestant. May ilang nakibit balikat. May iba namang halatang kabado. Ano pong ibig niyong sabihin? Tanong ng isa sa kanila. Pinatay ng opisyal ang ilaw. Sabay, inilabas ang ilang litrato sa projector. Mga kuha mula sa cellphone ng kung sino man. Isa-isang lumitaw ang mga kularawan. Isang contestant na tila nandidira sa pulubi. Isa na nagtaas ng dirty finger habang may kasamang girlfriend. Isa na nakikipag-inuman habang hindi na halos tumakatayo. Ang isa naman nagyoyosi kasama ang tropa. Hanggang sa lumabas ang larawan ni Ton at Ryan. Sakay ng sasakyan, isang madaling araw ay lumalabas sila ng bahay ni Ryan. Tahimik ang buong silid. Ramdam ang tensyon. Muli, sabi ng opisyal, tao lang kayo, pero sa showbiz lahat may punang manonood. Kung wala pa tayong naipundar na pangalan, mas lalo tayong mahihirapan mag-umpisa. Maging maingat kayo. Para sa karir nyo rin to. Pagkatapos ng meeting, mabigat ang loob ng lahat. Tahimik silang nagsilabasan ng conference room. At ilang contestant ang napatingin din kina Ryan at Tom. May halong duda at bulungan. Bago pa man lumala ang bulong-bulungan kila Ton at Ryan ay biglang nagsalita si Frank. Nandun din ako sa bahay nila Ton nung gabing yun, sabi niya. Nag-inuman lang kami kaysa lumabas sa bar at mapahamak. Di nyo lang nakita sa picture pero nakahiga ako sa gitna ng sasakyan. Tahimik ang lahat pero mukhang nakumbinsi naman sila ni Frank dahil lalaking lalaki ang tingin kay Ton at kay Ryan. Si Ton naman at Ryan ay nakagatinginan lang. Kulong-kulo. Pero halatang may pasasalamat sa ginawa ng kaibigan. Pagbalik nila sa dressing room, unang pumasok si Frank. Sumunod din si Ryan at huli si Ton. Tahimik. Walang buka ng bibig. Si Frank tahimik lang na nakaupo. Hindi gaya ng dati niyang maingay, masiyahin at palatawa. Maya-maya pa ay binasag ni Ryan ang katahimikan. Frank, bakit mo ginawa yun? Ngumiti lang si Frank. Akala nito'y magagalit pero tumawa ito ng malakas. Parehong nagulat sina Ryan at Ton. Akala nyo ba hindi ko nahalata? Sabi ni Frank. Iba yung titing nyo sa isa't isa pag magkakasama tayo. Para akong third wheel sa inyo. Tahimik lang ang dalawa. Naalala nyo ba nung nagiinuman tayo sa bahay nila Ton? Tuloy ni Frank. Iniwan niyo ako nakahiga sa sahig tapos kayo nasa kama. Magkayakap pa ah. At teka lang, yung isang beses na bumaba ako para bumili ng pagkain. Pagbalik ko, Ton, nag-aayos ka ng pantalon mo. Tapos si Ryan kakarating lang galing CR. Tapos, doon sa CR mismo halos madulas ako sa sahig, no? Anong tingin niyo sa akin? Bulag? Pang-asar ni Frank pero halong kurot ng katotohanan at pinakita niya. So, may alam ka, sabi ni Ton. Medyo mahina ang boses. Oo naman, matagal na, sagot ni Frank ng diretsahan. Galit ka ba? Tanong naman ni Ryan.
Ngumiti si Frank sabay buntong hininga. Tampo. Oo, pero naisip ko, pabebe masyado yung tampo. Pero galit siguradong hindi. Kasi, alam nyo, madami na ang manghuhusga sa atin. Marami na ring bashers. Tama na yung sila lang. Basta tayo, magtagumpay man tayo sa patimpalak na to o hindi, totoong magkakaibigan tayo, tandaan nyo. Tahimik. Hanggang sa sabay-sabay silang nagyakapan. Walang salita pero ramdam ang tindi ng pag-uunawa sa pagitan nila. Tatlong magkakaibigan, nakasabit sa pagitan ng pangarap, lihim at katotohanan. Pero piniling magtulungan kaysa maghiwa-hiwalay at magkasiraan. At sa yakapang yun, alam nilang kahit anong mangyari sa spotlight ay ang tunay na liwanag ay yung tiwalang hindi nila binitawan para sa isa't isa. Natapos din sa wakas ang season ng reality talent search. Iba't ibang emosyon ang bumalot sa lahat. Saya, lungkot at panghihinayang. Pero higit sa lahat ay pagmamalaki. Hindi man lahat pinalad manalo, pero bawat isa ay may napatunayan. Si Frank, ang panatawag kaibigan, ay agad nakakuha ng ilang production houses. Madalas siyang mapapanood sa mga fantasy series. Kadalasan ay comic relief. Pero likas ang charm niya at minahal siya ng publiko. Si Ryan, sa wakas, ay narating ang dating pangarap lang niya. Isinama siya sa isang youth-oriented show kung saan unti-unti siyang nakikilala. At kahit busy sa taping, di pa rin nawawala ang pakikipag-ugnayan niya sa dalawang naging sandigan niya mula simula. Si Ton naman, bagaman hindi ganun kadalas sa TV ay madalas pa rin maimbitahan sa mga TV guesting. Pinili kasi niyang tumulong muna sa negosyo ng pamilya. Hindi dahil sumuko siya sa showbiz kundi dahil alam niyang darating din mula doon ang tamang panahon. Minsan sa isang get-together nilang tatlo sa paborito nilang tambayan, nagbalikan sila ng alaala. Nagtawanan sa mga kalokohan sa taping, nagkamustahan sa mga bagong proyekto, at nagpasalamat sa isa't isa. Kundi dahil sa inyo, sabi ni Ryan, baka matagal na akong sumuko. Pareho tayo, sagot ni Ton. Hindi ko rin makakaya kung wala akong kaibigan gaya niyong dalawa. Uy, sabat ni Frank. Ako lang tong walang drama sa inyo ha. Pero seryoso, proud ako sa ating tatlo. Sabay-sabay silang nagtawanan. Sa loob ng tawanan ay may halong tahimik na pasasalamat. Pasasalamat sa pagkakaibigang sinubok ng panahon, intriga, at lihim, pero di kailanman bumitaw. Habang lumalalim ang gabi ay pinapanood nila ang mga bituin. Tahimik pero puno ng pag-asa. Alam nyo, sabi ni Ton, iba talaga pag may taong handang tumanggap sa'yo kahit anong mangyari. Hindi mo kailangang ipaliwanag kung sino ka. Kasi sa kanila, sapat na sapat ka na. Tahimik na tumango si Ryan at Frank at doon nila napagtanto na minsan, hindi kailangan ng kamera para maging totoo. Hindi kailangan sikat para maging kumpleto at hindi kailangan perpeto para maging karapat-dapat. Sa mundong puno ng kompetisyon at paghusga, mahalagang manatiling totoo sa sarili at tapat sa mga taong naniniwala sa iyo. Hindi nasusukat sa tagumpay o kasikatan ng tunay na halaga ng tao, kundi sa kabutihan ng puso, katapatan ng pagkakaibigan, at katapangan ng pagmamahal. Kahit saan ka dalhin ng buhay, kapag totoo ka sa sarili mo, ay panalo ka pa rin. May mga kwentong deserve pakinggan. Kung bago ka pa lang dito sa Celeb Central, mag-subscribe ka na at samahan kaming buhayin ang mga kwentong puno ng damdamin at pag-ibig dahil baka ang maririnig mong kwento ngayon ay kwento mo na rin.